Ang hukbong dagat ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay nagdiwang ng kanyang 115 taong anibersaryo noong Mayo 21, 2013 sa Naval Station Pascual Ledesma, Fort San Felipe, Cavite City. Ang tema ng pagdiriwang ay Navy, an Adventure of Honorable Service to our Maritime Nation. Ang okasyon ay dinaluhan ng matataas na opisyal at mismong ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, si Pangulong Benigno Simeon Aquino III, ay naroon bilang panauhing pandangal. Good morning friends, on this 21st of May 2013, we're here at Naval Station Pascual Ledesma, Fort San Felipe, Cavite City to witness the 115th anniversary of the Philippine Navy with President Benigno S. Aquino III. Ano po ang nakalipas nang maharap tayo na magtatanong sa hukbong dagat na siyang magbabantay at makalaga sa ating mga babae. At sa mahigit na isang dekada, hinubog ang katuparan nito na makawal ng bayan na hindi nagpatangay sa agos ng mga ulos at mga sunod. Kahibat po ng paggunita at pagpupungay natin sa kabayanihan ng ating hukbong dagat, inilatag din natin ang mga makabuluhang reforma para sa lalo pang pagpapalakas sa iluhan. Patid po natin sa paglipas ng panahon, patuloy din ang paglansa ng mga hamon na susubok sa panagan natin bilang bayan. Nariyan ang mga banta mula sa loob at labas ng ating bansa at ang piniglong hatid ng mga kalamidad sa buhay at kabuhayan. Sa aming panayam kay Vice Admiral Luis M. Alano, Flag Officer in Command ng Philippine Navy, ito ang kanyang sinabi. The shift towards territorial defense. As we have that, the greater responsibility now for the armed forces of the Philippines and our country to play its role as a responsible and reliable partner within the region to ensure the freedom of navigation and so that there is stability and peace and order within our region, so that there will be also peace and progress and development within the region, which would also redound and for the benefit of the people. Isa sa mga pinakatampok sa aktibidad na ito ay ang pagpapakita ng mga propiedad at kakayahan ng hukbong pandagat. Ito si Master Sergeant Luis A. Marmol ng Philippine Marines, wounded in action noong taong 2000 sa Camp Abu Bakar, na ngayon ay isa ng instructor ng Philippine Marines Force Reconnaissance Battalion. Ilan po kayo survivor na, sir? Sa company namin, 33 kami sa personnel. So, ang survivor din, 17 lang. So, paano po kayo nailigtas ng mga... Yung tropa ko rin, natamaan ako ng 10:30 in the morning, April 2000, tapos 2 o'clock in the afternoon, saka ako ng tropa na to. How does it affect your vision now, sir? First doon talaga, mahirap. Talaga, lalo especially hindi aabot. So, para kayong mahuhulog. 8 months ako nagte-therapy. Pero magaling sir ang gumawa ng ano niya. Bilo naman. Sa pagpapatuloy ng programa, nagkaroon rin ng mga pagpaparangal para sa mga piling sundalo na naging parte ng tagumpay ng Philippine Navy sa kanyang ika-115 taong pag-iral. GSC, the Deputy Commander, 2nd Marine Brigade, will receive the award on behalf of his unit. The 169th Naval Reserve Officers Training Corps Unit, Maritime Academy, Receive the streamer on behalf of his unit. in grateful appreciation of his invaluable support to the Philippine Navy during his incumbency as the Secretary. Para sa Balitang Pilipino ng SambaTimes.com, Risa Nakbao nag-uulat.